Ikaw ba ay minsan nang lumapit sa albularyo upang magpatingin sa iyong karamdaman? Naniniwala ka ba na ikaw ay mapapagaling nga nito? Totoo nga kayang sila'y nakapagpapagaling gayong sila ay karaniwang tao din lamang? At ito pa, saan nga ba nanggagaling ang kanilang kakayahang manggamot ng ibang taong may karamdaman? Sa taong libod nga ba? O mas kilala sa wikang Filipino na taong itim, mga nilalang na katulad ng mga engkanto. Sa lalawigan ng Sorsogon ay may dinarayong albularyo dahil sa kakayahan nito lunasan ang mga iba't ibang karamdaman ng kanyang mga pasyente at kung saan nanggagaling ang kanyang lakas at galing sa panggagamot. Kaya halina't samahan niyo kami upang alamin ang kwento ng albularyo. Sa probinsya ng Sorsogon, sa barangay Macabog, na may dinarayong manggagamot o mas kilala sa tawag na albularyo, na kung saan sila ay gumagamit ng tradisyonal na pamamaraan sa paglulunas. Ang nasabing manggagamot ay may angking kakayahang kapagpagaling ng iba't ibang uri ng karamdaman na itinago namin sa pangalang Aling Luciana. Sinasabi na hindi pangkaraniwan ang pinagmulan ng kakayahang makapagpagaling ng albularyo. Kaya't halina't samahan kami sa aming paglalakbay upang tuklasin at kilalanin ang albularyong ito. Mula Sorsogon City, bumiyahe kami sakay ng modern jeepney ng mahigit 1 oras at upang makapasok sa nasabing barangay ay sumakay pa kami ng tricycle at naglakad ng halos 10 minuto upang marating ang bahay ng nasabing albularyo. Matapos ang halos 2 oras ng biyahe ay narating namin ang munting tahanan ng albularyo. Dito namin nakilala si Aling Luciana na kung saan payak lamang ang pamumuhay nito kasama ang pamilya. Siya ay isang housewife at pangingisda naman ang tanging hanap buhay ng kanyang asawa. Hello po. Kumusta po? Mabuti naman. Maupo ka. Kumusta naman po ang inyong pang-araw-araw na pamumuhay rito? Ay, mabuti naman. Payapang pamumuhay dito. Tanging pangingisda at pagsasaka ang ikinabubuhay ng mga tao. Ilang taon ka na po bang nanggagamot? Siguro mga 16 years na. Dalaga pa kasi ako nung nagsimula akong maggamot eh. Nay, may mga kamag-anak ka din po bang nanggagamot? Meron. 2. Yung isa, tiyahin ko. Yung isa, pinsan ko. Magkano naman po ang kinikita nyo sa isang buwan sa panggagamot? Ay, hindi. Hindi ako tumatanggap ng bayad. Nagbibigay lamang ang aking mga pasyente at yun yung ginagamit ko pangbili ng mga kagamitan sa panggagamot. Kumbaga po, donasyon lang. Oo. Marami ka na po bang mga napaggaling? At ano-ano po bang mga uri ng karamdaman ang mayroon ng iyong mga pasyente? Ay, oo, marami na. Yung ilan may kabag, yung ilan na engkanto, yung ilan naman sinapian. Nagsasagawa din ako ng santigwar at paghihilot. Nay, paano po ba kayo nagsimulang manggamot? Nung dalaga pa kasi ako, may nagkagusto sa akin. Pero hindi siya pangkaraniwang tao. Tinatawag siya dito sa atin na taong libod. Taong 1976, si Luciana ay nasa 16 na taong gulang pa lamang. Hilig niya ang magtampisaw sa ilog. Halos araw-araw siyang napaparito upang namnamin ang sariwang simoy ng hangin at preskong tubig na umaagos mula pa sa talon. Hanggang isang araw ay may bigla na lang isang nilalang ang lumitaw. Ito ay kilala sa tawag na taong libod o taong itim. Mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Nagmamasid-masid kay Luciana, hindi maipagkaila
na nahuhumaling ito sa dalaga. Mula noon, araw-araw na itong tumutungo sa ilog upang masilayan ang dalaga. Nang isang gabi, habang natutulog si Luciana, dinalaw siya ng taong libot hanggang sa panaginip nito. Inaalok siya nitong magpakasal at niyayaya na sumama sa kanilang kaharian. Ngunit tumanggi ang dalaga dahil alam niyang magkaiba sila ng mundo. Siya na mula sa isang malagim na bangungot. Kaya't napagpasyahan ni Luciana na lisanin ang kanilang lugar at lumuwas ng Maynila sa pag-aakalang lulubayan siya nito. Makalipas ang ilang taon ay napagpasyahan niyang sundin ang nais sa kanya ng Panginoon na manggamot sa mga taong may karamdaman. Nagbabakasakali siya na sa paraang ito ay hindi na siya muling gambalain ng taong libon. May nararamdaman po ba kayo bago at pagkatapos ninyong manggamot? Ay naku, meron. Minsan nanghihina ako. Minsan parang nauubos ako na parang kandila. Pero bumabalik din naman sa dati yung lakas ko pagkatapos kong maggamot. Sinubukan ng isa sa aming mga team ang magpahilot sa albularyo upang malaman kung ito nga ba ay mabisa at nakapagpapagaling. Sa bawat sandali ng panggagamot, may isang kwento ng pag-asa at inspirasyon na naghihintay na masaksihan. Sa huli, ang kwento ni Aling Luciana ay isa lamang sa libu-libong kwento ng mga gumagamit ng tradisyonal na pamamaraan. Sa bawat tanong, may isang kwento na naghihintay na magbukas ng ating mga mata sa angking galing ng mga albularyo.